sa market sa naturang syudad. Aminado si DTI Secretary Roque na hindi nila napigilan ng ilang manufacturers ng Noche Buena products na magtaas presyo. Kinausap rin namin yung mga manufacturers and yung mga brand owners if they can actually just leave the prices the same as last year. Pero yung mga iba, because of the high cost din, mataas yung cost nila, tinaas rin, tapos mataas din yung dollar. Of course, they also need to put up their price. Para maiwasan daw na makabili ng mga produkto na may taas presyo, ay mas mabuti na tingnan ang D-Day price guide para maging basihan sa pamimili. Sa may mga balak na ring mamili ng mga karning baboy at manok na ihahanda sa Pasko ay siguraduhin lamang na sapat ang iyong pera. Habang papalapit kasi ang Pasko ay walang tigil sa paggalaw sa presyo ng manok at baboy. Siyempre, hindi kailanman mawawala sa hapag ng mga Pinoy ang kanin. Pero maging wais po sa pamimili ng bigas sa merkado. Sa pag-ikot kasi ni DTI Secretary Laurel, personal niyang nakita ang isang brand ng bigas na sobra na raw ang ipinatong sa presyo na umabot sa 60 pesos kada kilo. Sabi ni Laurel, maituturing na raw na profiteering ang brand ng imported na bigas na bigo niyang pangalanan. Dapat daw kasi nasa 47 hanggang 49 pesos kada kilo lang dapat ito ibinenta. Then nasa 42 pesos lamang ang landed cost. Doon ngayon tingin ko yung mga importer or brand owners ng importers ng bigas na may brand, doon may profiteering ngayon ako nakikita. So pinapalista ko ngayon lahat ng brand ngayon sa palengke na matataas, tapos ititrace natin yung kung sinong importer niyan. Magsasagawa raw ng investigasyon ng kagawaran hinggil dito at ipapatawag ang mga importer na nananamantala sa presyo ng bigas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal